Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Hi, partner. Alam mo, may napanood akong ganyang eksena. Alin? Yung ganyang balot na balot sa una. Tapos Wala lang, gusto lang niya magbalot ng katawan. Pero maganda yung eksena gano'n. Nabanggit ko lang kasi na iba yung suot mo ngayon. Oo. Balot na balot ka today. Siyempre naman, partner, sana talaga may magtanggal. Charot! Exciting yun eh. Oo. Diba? Hindi, alam mo, partner, natandaan ko nung kinasal kami ng aking asawa. Merong, di ba, syempre kapag kakasal, merong may mga magbibigay ng mga advice ng mga ninong at ninang, ganyan. So, pinili ko talaga na itong ninong at ninang na ito ay hindi magbibigay ng advice during the wedding reception. Okay. Kasi alam ko talagang meron silang, medyo green talaga sila. Oo. Tsaka kilala nila yung inaanak nila sa kasal. Yan, ganyan, 'di ba? So baka mamaya manlaglag, 'di ba, sa madulas sa mga mensahe nila. Oo, 'di ba? Hindi ko sila pinili. Pero ang pinili ko yung mga wholesome. Yan, yung alam mong hindi ka ilalaglag sa mga kaalaman nila tungkol sa iyo, ganyan, 'di ba? So anyways, nagbigay pa rin naman sila ng kanilang advice. At isa sa mga advice na binigay nila habang kami ay nagla-lunch was, dapat hindi ka laging hindi kayo laging balot na balot? Hindi kayo dapat laging all out. Dapat balot na balot pa rin. Ganyan, 'di ba? Para daw hindi daw laging nakabuyang-yang. Parang meron pa. Meron pang element of surprise. Yes, leave something to the imagination. Ganun. Totoo yan. Ang thinking ko naman dyan, tama yun magandang advice mula sa mga ninong at nina. Yan. Parang isang regalo. Yan, diba? Hindi ba't mas may excitement kapag maganda yung balot ng regalo compared, o may balot ang isang regalo. Tama, compared sa hanger. Correct, di ba? Yun na yun. Nakabuyang-yang na. True. Wala nang excitement. Pero kung yung hanger, nilagay mo sa loob ng box. Sa eco bag. Na hindi mo maiisip, correct, na hindi nakabalot na parang hanger. Kasi meron din tayo nakitang gano'n Meron din tayo nakitang Binalot gano'n. mo pa halakitan Correct, ng hanger. diba? Hulaan mo kung ano ako, diba? Latang-lata namang hanger. Diba? Yung gano'n. May excite ka, may isip mo, ay, ano kaya naman itong box na to? Anong meron sa diba? loob? Lalong-lalo pa kapag yung packaging, talaga namang maganda. Totoo. May ribbon, makinang, yan, diba? Totoo ka dyan. So, pwede mo gawin din sa inyong mag-asawa. Diba? Minsan balot, minsan nakabuyang yan. Pero mas diba? masarap ang madalas balot. Yan, mas maganda daw yung ganon. Kasi parang yun nga, nag-iisip-isip. So, sinunod mo ba? Sinunod mo ba? Paminsan-minsan, di ba? Ganon yun. Totoo. Basta nga, importante, leave something to the imagination. Yun daw. Maganda yung may pa-surprise talaga. Di ba uso nga ngayon yung hashtag gulatin mo, di ba? Yeah, di ba? Gulatin mo yung mister mo. O yung mister mo. Di ba? Sa mga bagay na pwede mong i-offer sa kanya. Sa true, di ba? Minsan hindi ka umuwi ng bahay. Katakot. Akala ko ba parang inaano natin ito, pinalalakas natin yung relationship. Bakit gulatin mo siya, huwag ka nang umuwi, di ba? Hindi, gulatin mo siya. Oo, di ba? Ganyan, di ba? Sa halip na sa hapagkainan na nakalagay ang bulalo, di ba? Yan. Nakalagay sa anes mo. Charot. Yung bone marrow nasa leg mo. Sa tro, ganun. Totoo, minsan kailangan yun eh. Pampa-excite po yun. Ako naniniwala ako doon. May kakilala ako.
mag-asawa naman sila. Totoo yun. Yung story ng peanut butter partner. Yung ginagamit nila. Para pampa-excite ng kanilang buhay. O ngayon, hindi na po ikikwento ni partner. Kung paano at paano, saan ginawa, naganap, panilagay ang peanut butter. Because we leave that to your imagination. Diba? Mas may excitement. Sa true. Parang katulad ng di ba yung sinasabi nila kapag ka nagbabasa ka ng mga babasahing sexy versus yung talagang fantasy, for example. Diba? Iba pa rin yung meron ka pang i-imagine versus yung talagang nakalantad, parang ganun. May pa-mysterious keneme latik, ganyan. Ano ba to? Ba't ganito yung mga usapan? Dahil lang sa jacket, dahil lang sa balot na balot. Kasi hindi kami sanay partner na ganyan yung suot mo lagi. May iba-iba naman. May pabuyang-yang, may pabalikat, may pabraso, may pa-cleavage minsan. May pahita. Ngayon, balot na balot ganun ka. Talaga. Paminsan. May sakit ka ba? Hindi, medyo kumalat kasi yung skin disease hanggang leeg. So, itago muna natin. Charot! Ay, nako, kalurkey. Maganda yun. Magandang suggestion yung diba? Sinabi ng mga ninong at ninang leaving natin. something to the imagination. Ano pa kaya? Hindi ba't naalala mo din nung una, partner, ang radyo kasi noon, nung nagsimula ang tambalan, wala namang video. Totoo. Unlike ngayon, napapanood nyo sa FB Live, dati boses lang. Correct ka. So lahat ng mga kinikwento namin sa radyo, ay ini-imagine nyo lang sa utak nyo. Correct ka. Nag-iwan ng picture or ng imagination sa isip nyo. Tama. Hindi ba't ang daming naniwala na kamukha ni sinong artista? Sinong Viva Hot Babes yung pinoproject mo dati? Kasi hindi naman nakikita sa true. Hindi nakikita si partner. Correct ka. Diba? Ano tatandaan ko pa? Ang projection yan, ungol-ungol lang. So, iisip natin, kasikatan ng Viva Hot Babes yan, diba? So, ang maiisip mo, parang baka nga naman ganon. Pero sa laki ng boses, saka ng tawa, parang hindi rin. So, kumbaga nag-imagine ka Yes. Kasi natatandaan ko pa dati, partner, kapag meron tayong bagong DJ na papasok, nung hindi pa nga uso yung social media, hindi pa kami nakikita, hindi pa nakabuyang yung mga buka namin, no? Lagi nga ang instruction sa amin ng bossing was nyo siya, i-describe niyo sa i-describe niyo sa ere, 'di ba, kung ano yung itsura. Let their imagination work. Correct. Ito na naman siya. Pumasok yung ating bagong na DJ, kailangan niyo talagang antabayanan kasi, 'di ba? Leeg pa lang, nako, 'di ba? So ikaw naman mag-i-imagine ka sa leeg pa lang, ulam na. Correct. Anong klaseng leeg yun na parang ulam, 'di ba? Ganun. So iba pa rin yung kapag ka nakakapag-imagine. Kaya ang ganda kapag ka nagbabasa ka ng libro. Oo, maganda na nanonood ka, pero maganda rin yung pag nagbabasa ka kasi sa libro, ini-imagine mo Totoo. 'Di ba? Ini-imagine mo ano nga kaya itsura ng bida, lalong-lalo na kapag ka ang galing ng pagkaka-describe nung writer, kung anong itsura ng bida, anong itsura ng correct yung mga ganun. Malungkot. Malaki, malungkot. Nakalungyo at nakatayo. Correct, diba? Yung mga ganun. May imagine mo talaga sa utak mo Totoo yun halimbawa, pag nagbabasa ako dati nakwento ko rin to, nagbasa ako ng horror story. Book ito, partner. Ang galing ng pagkakagawa. Wala naman akong nakikita talaga ng multo, pero ramdam ko na meron. Kinikilabutan talaga ako na bago matapos yung libro, itinapon ko talaga siya. Sa sobrang takot ko kasi ganun yung impact sa sa imagination ko. Binigyan niya ako ng sobrang parang napakalinaw na picture sa isip ko na ganito nakakatakot yung kwarto, na ganito yung lumalabas sa kwarto, ganitong multo yung gumagapang sa iyo pag natutulog ka. 'Di ba? Minsan masarap siyang pagganahin 'Di ba? Sample lang yung binigay namin nakakatakot. Pero mas magandang mag-focus ka sa bagay na nakapagpapasaya. 'Di ba? Nakapagpapatrigger ng happiness mo kasi meron din 'yan. True. Pagganahin mong isip mo, 'di ba? Yan, 'di
'Diba? Ganon. Pag natutulog ka, di ba, bago ka matulog, nag-i-imagine ka? Mga ganyan. Oo, nagpa-fantasize ka. Oo, pero yung minsan ano, masaya ha? experience din yun. True. Na kaya katabi mo si Angel Locsin. Ganyan. Di ba? Hindi, pero hindi lang naman ito tungkol sa mga ganyan, ha? oo. Yung pag-imagine din, parte din yan ng pag-set ng goals. Yes, Diba? yes. Diba? Imaginein mo na mayaman ka. Oo, hindi ka na kumakain ng pangapat na init. Yan, diba? Hindi mo tinitiis ang salad na kumakagat na sa dila, diba? Kasi ang lagi mong kakainin fresh na agad. Yan, diba? Totoo. Yan din yung mga imagination na maganda. Correct ka. Ano yung madalas mong ini-imagine pa ngayon? Mga pinapantasya mo pa? Ay, wala na ako masyadong pinapantasya. Siguro marumi yung pantasya mo, kaya tinigilan mo na. Tinigilan ko na, sabi masama daw eh. Kaya itinigil ko na siya, di ba? Nag-ano na ako, partner, at this age in my life, nagdadagdag na ako ng ligtas points sa langit. So yung mga pagpapantasya na yan, tinigil ko na talaga siya. Ganon. Yung pagpapantasya, yung mga yung binanggit mo kanina na maging goals. mayaman, Oo, yung mga magkaroon ng goals. Di ba, pantasya na pangarap o, di ba, pag-i-imagine na makarating ka ng ako, makarating, lugar na gusto mong puntahan. More of makarating sa Okay, sa tama na, iba't lumabas ibang sa bibig mo. lugar. Sabi ko na, marumi mo yung pantasya mo talaga eh. Naging defensive eh. Umamin agad-agad. Wala namang pare ng umpisal. Oo, pero ako I would say that yung kung makakapunta kaya ako sa ganitong lugar, 'di ba? Makakapag-rampa kaya ako sa lugar na ito, yung mga ganyan. Kasi nagsisimula yan sa sa pagpapantasya pero nagiging isang pangarap pa. Oo, diba? at dahil nagiging pangarap siya, gumagawa ka ng paraan para matupad yung pangarap, lalong-lalo na kung gusto mo ito. Correct, Yan. nagkakaroon ka bigla ng motivation. Yan, 'di ba? So sana ang sinasabi natin pagpapantasya, sana yung pagpapantasya na magdudulot sa iyo ng kabutihan at kagandahan ng buhay mo. Palibhasa kasi. Correct, yung pantasya mo ang dudumi, alam mo na nga may asawa yan, yung pinapantasya mo. Pero minsan ba nagpantasya ka na ng isang artista? Piolo Pascual, my love, always. Parang recent diba? lang yun o hanggang ngayon, pantasya mo pa rin siya? Ay, syempre, hindi na, pantasya makilala, makita. Hindi, I would always imagine, partner, hosting an event with him. Oo, yun lagi na parang, ano kaya kung dumating yung time na magkaroon ako ng chance na makapag-host ako ng event kung saan siya yung endorser, o di naman kaya, dalawa kami sa iisang stage. Ganon, yun yung parang, ganun pantasya. Oo, ganon, kasi parang iniisip ko, paano nahuli kaya nagkaroon siya ng billboard sa EDSA na nakahubada, di ba? Kanin nga, please, kanin nga. May ganun ba siyang billboard, partner? Hindi na ako kailangan pumunta ng billboard. Sa page niya na lang, lagi siya nag-gym. Umami na naman Kita kahit mo walang na. pare. Nadudulas Sarap. talaga. Ang isda talaga nahuhuli sa sariling bibig. Hindi, pero yun yung yun yung iniisip ko kasi sobrang crush ko talaga si Piolo Pascual eh. So yung what if magkaroon kasi twice ko pa lang siya nakita sa buong buhay ko. So yung first, nung bagong DJ ako sa Love Radio, long hair pa siya nun. Nag-promote siya dito Nag-promote siya dito. Second was, nanonood ako ng concert niya sa dito. Somewhere near. Ganon. Tapos hindi ko na siya nakita. So ano kaya, 'di ba, kung mag-host ako ng event na kasama siya. Sinabi ko na yun sa natin, talent management group. Kahit libre, sabi ko, kahit libre, ako piliin nyo. Papayag ako. Maganda yan. Hindi, joke lang. May bayad pa rin ako. Ang dami ng tawang gawa. Makita lang si Piolo. Makasama lang. Makasama at makapiling, grabe ng pantasya at magutom na yung mga anak. Hindi, may bayad pa rin, ganon. Oo. Di ba? Mga ganon. Basta yung alam mong pantasya na magdudulot sa'yo ng kagandahan ng iyong buhay, go yan. Pero kung alam mo makakasama para sa'yo, sa pag-iisip mo, di ba, mababawasan na ligtas mo points mo sa langit, nako, itigil mo na yan. Maraming salamat sa pagtutok sa amin. This Feel Good Friday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!
So, So, sinasabi ng tambalan dito, hindi lahat ng pantasya ay marumi. correct. Diba? Yung ilang pantasya ay nagbibigay din ng inspiration and Tama. motivation sa atin. Actually, partner, speaking of jacket, kasi bago tayo tuloy yung umexit kasi may nakita akong may kailangan kumausap Ayan, sa akin pogi sa na labas eh. Wag, ano. Yun po yung pinapantasya ni Nicole ditong empleyado. Hoy, wala kailangan Na nila. makatrabaho ng May papapirma kasi sa na akin. maayos. Hindi kikilos pag hindi ko napirmahan. So anyways, speaking of, diba, pinansin mo yung jacket ko. Meron kasi akong pantasya dati na yung natutuwa kasi ako sa mga, kaya ganito din yung hair ko eh. Gusto ko yung yung mga itsura ng mga ballerina, tapos naka-jacket lang sila. Oo, yung mga ganon. Tapos, yung pantasya ko dati, yung lumiit yung mukha ko, na parang sa ballerina, matatali ko yung buhok ko, tapos nakasuot yung jacket ko, na hindi ako magmumukhang roll-on. Na may liig pa rin ako, ganon. So, medyo na-achieve ko na yung pantasyang yon. Kasi nga, lumiit ng mukha natin, nagpapayat na tayo, ganyan. Tapos, syempre, alam nyo, partner, may kasama din kasi talagang siyensya yan, di ba? Neto lang recently, may ginawa yung Skinny V aesthetic sa akin. Ang galing nila, no? Oo, ang galing talaga nila, promise. Wala nga yung mo eh. Oo, Wala yung sa muntenga. Wala. Sa sobrang kinis. Sa sobrang kinis, nabura na lahat. So, yung ganon, may magaling yung mga gawa nila, in fairness. Correct, in fair. Oo, ayun. So, magaling sila. may mga pantasya talaga kung parang look ng ballerina. So, naka-jacket lang sila, di ba laging ganon? Parang, pero sa loob nakatutu sila, tapos naka-hipid. Hipid ang tawag dito ng nanay ko. Naka-hipid yung buhok, ganon. Diba yung tawag sa amin eh. Dinilaan nakalabaw. Dinilaan ka na naman ng kalabaw. Ganon, naka-hipid. Mali yung turo sa amin. Mali So, talaga hipid May pala. pagdila talaga yung sa inyo eh. Yun, so, yan, mga ganon. Kaya ganito yung aking look. Tama. Ganyan. At masarap sa pakiramdam, di ba? Magpantasya minsan. Oo. Diba? Basta yung Pagganahan yung imagination natin. Again, hindi sa marumi ha. Correct. Sa maruming daan, hindi sa maling daan. Doon tayo sa tamang daan. Yan. O siya, exit na po kami. Enjoy the rest of your Feel Good Friday, mga kabisyo. Bye!